Ngayong pong araw, May 1, tinarget ng pamahalaan na masimulang makapagbenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Visayas. At kaugnay po niyan ay kausapin natin sa Department of Agriculture spokesperson ASEC Arnel de Mesa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hari, sir. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. ASEC, ano ho ang update? Meron na ho ba tayong mabibiling 20 pesos na bigas sa Visayas ngayong pong araw? Batay po yan sa exemption na ibinigay po sa inyo ng COMELEC. Tama yan, Connie. Magsisimula ngayong araw yung official launch nitong ating 20 pesos na bigas. Bagamat sa ngayon ay D8 muna yung mamamahalan ng pagbebenta through our Kadiwa Center. Sabang inaantay natin yung clarification. Nag-forward ang DA ng official uli na sulat sa COMELEC kahapon para humingi ng clarification. Dahil nga mayroong prohibition sa ayuda nitong 10 days prior to the election. Opo, nakausap po namin si COMELEC Commissioner Garcia at ang sabi nga po niya ay kailangan pang humingi ng permiso separately ang mga LGU sa kanila. So yun din po ba yung clarificatory na hinihingi niyo po sa kanila? Isa yon at pangalawa rin, yun nga yung sa prohibition ngayong May 2 hanggang May 12. I see. Pero magbebenta na ho through Kadiwa? Yun ay matutuloy ngayong araw. Opo. At di nga lang, wala pa yung LG. Opo, yun nga po. At tuloy ba tayo dito naman sa Kadiwa stores sa pagbebenta ng mga bigas bukas naman? May 2. Connie, hanggat walang clarification mula sa COMELEC ay na rin tatalima tayo sa anumang kautusan ng COMELEC. At pag sinabi nila na kailangan talaga after the election, so mangyari nito after election na talaga. Alright. Bakit nga po ba sa ganitong panahon daw kasi, na Mayo na may eleksyon pa, plano po ninyo na magbenta nitong 20 pesos na bigas sa Visayas? Actually, Connie, matagal na naman natin sinimulan yung mga ganitong klaseng programa, yung ating P29, yung ating Rice for All. At unti-unti, yan ay pinapalawak natin yung mga ganitong programa. At matandaan din natin, nagkaroon tayo ng Food Security Emergency Declaration dahil dun sa napakaraming stock ng NFA. At kaya ay patuloy na dumadami, nasa 370,000 metric tons. Kaya ang ating decision ay base dito sa mga pangyari nito. At wala namang politikang halos. I see. Alright. Pero magkano po yung isusubsidiya o gagastusin po ng pamahalaan para dito sa 20 pesos na bigas program? Ibebenta ito ng NFA sa FCI sa 33 pesos at ibebenta nga ng FCI at ng LGU sa 20 pesos. So paghahatian ng FCI at saka ng LGU, yung 13 peso difference per kilo, so tag 650 sila. So ngayon merong 4.5 billion na pondo na yung FCI gagamitin dito sa subsidiya, plus yung 500 million gagamitin naman niya para doon sa kanyang packaging, sa logistics at distribution. So, plus yung kalahati ng LGUs. So, mga 4.5 billion sila. I see. Pero sabi nga ho, anong ilan sa mga nasa Kamara, bakit hindi na lang gawin na parte ho ng ayuda para sa mga magsasaka yung pondo kaya? O kaya gawing talagang bigas na lang ang pamigay bilang ayuda? May mga prohibitions, limitations tayo under sa rice tarification law na dapat natin sundin, Connie. At ngayon kasi talaga marami stocks yung NFA at patuloy yung ating panawagan yan na payagan na yung NFA na makapag-distribute sa ating mga pamilihan directly. Sa provision kasi ng RTL, bawal yan ngayon. So, ang talagang concern ng DA, yung maraming stock ng NFA, kasi kailangan natin mamili ng palay sa mga magsasaka. But at the same time, kailangan din natin continuously dispose yan. Ngayon, limited yung capacity ng NFA at DA to dispose. Opo. Pero naayos na ba yung sistema sa NFA para po makapag-bumili ulit? Dahil initially kaya naman natanggal sa kanila dahil may anomalya ho. Ngayon naman ay naayos na lahat yung mga sistema sa NFA. Yung ating NFA Council ay naglabas na ng mga resolutions para lalong patatagin itong ating procurement and disposal system. So naayos na naman yun lahat. Alright. At again, muling panawagan po ninyo. So paglilinaw, meron tayo mabibili sa Visayas pero sa Kadiwa Center ng 20 pesos po ngayong araw na ito. Yes, so mag-start yan sa Cebu City ngayong araw at ilo-launch officially. Alright. Maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras.
Maraming salamat din, Connie. Mabuhay ka. Good morning. Department of Agriculture spokesperson Asek Arnel de Mesa.